Sa hapunan ay magkasamang kumakain ng tatlo at gustong magalit ni Sheldon sa ina nang ihayag ni Erlinda ang plano para kay Nika. Gusto kong magpa-party tayo, Sheldon. Excited nitong sabi. Matagal na rin namang hindi natin ginagawa iyon. Isang taon nang mahigit mula nang huli tayong magkaroon ng party dito sa mansion. Parang belated dibo na lamang ni Nika. Sa 18 taon ng buhay na puro ranchero ang nakikita niya. Poor girl. Sinulya pa nito ang dalaga na tahimik na kumakain. Sa pagkakataong ito hiya, magkakaroon ka ng tsansa na makakilala ng mga binatang kasing edad mo. Bakit kailangan pa iyon? Tanong ni Sheldon na nagpupunas ng napkin sa bibig. Gusto ni Nika na magpakasal sa iyo, iho. It is not that I discourage her. Lamang baka dahil wala siyang ibang nasa isip, kundi ikaw kaya desidido siya roon. But if she will meet a human, natitiyak kong mag-iibang damdamin niya. Ano sa lagay mo, Nika? Nagkibit ng balikat si Nika. Kayo ang masusunod, Tita Erlinda. I'd really like to meet a guy whom I can be friend with. Perhaps he could teach me a lot of things. Patay mali siyang sagot niya. Hindi pinansin ang matalim na titig ni Sheldon sa kanya. Of course. Pero kung sa kabila nun ay talagang hindi nagbago ang isip ni Nika at gusto pa rin magpakasal kayo, then you must really marry her, Sheldon. Nilingon nito ang anak na nagsasalubong ang mga kilay. Pati ba naman kayo, Mama? Alam naman ninyong wala akong balak magpasasal kahit kanino. Iba ang sitwasyong ito, Sheldon. Word of honor ng mga Herrera at Sebastian nang nakataya. At noong mangako ka kay Alfonso na pakakasalan mo si Nika, ay naniwala at umasa si Alfonso roon dahil isa kang Herrera. Mama, ilang taon lang ba ako nun? Hindi sumagi sa isip ko yung saglit man. Naiiritang sagot nito. And it is absurd to force me to marrying her nang dahil sa pangako ng isang batang pasil. Matured at responsable ka na noon pa man, Sheldon. Kalmanting wika na Erlinda. Pagkatapos ay nagkibit ng mga balikat. But anyway, don't lose hope. Dahil baka makatagpo ng ibang binata si Nika sa gagawin kong party sa kanya. Hindi na kumibo si Sheldon hanggang sa matapos kumain. Nauna itong tumayo at pumanik sa itaas. Are you really going to give me a party? I love to Nika. It might make him jealous a little pag nakita ka niyang inaaligiran ng maraming kabilataan. Nagkalambong ang mukha ng dalaga. Paano kung baliwala sa kanya kahit na sinong binata pang manligaw sa akin? Paano kung talagang hindi niya ako gustong pakasalan? He will marry Nika, titiyakin ko. Kaya lang ihanda mo ang sarili mo sa isang simpleng kasal. Nasisiguro kung hindi na nanaisin ni Sheldon na magpakasal ng maranyan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Nagbuntong hininga sa Erlinda. Gusto ko sana si Sheldon na magsabi nito sa iyo, pero sa nakikita ko ay hindi niya gagawin. At kaya ako naman sasabihin ng papyaw sa iyo ay upang maintindihan mo kung bakit hindi gustong magpakasal ng anak ko, hindi lang sa iyo, kundi kahit na kaninong babae. Uminom muna ito ng tubig sa kamuling tumingin kay Nika. Tinalikuran si Sheldon ng babaeng pakakasalin niya sa araw mismo ng kanilang kasal. Oh, hindi makapaniwala si Nika. That woman must be out of her mind. Nai-imagine niya kung ano ang naging damdamin ni Sheldon noon at nanlumos na nakaunawa siya. Nagkibit ng mga balikat si Erlinda. Ngayon ko gustong ipagsaya na hindi nagkatuluyan sina Sheldon at Lucinda, Nika. Baka kamayan ko pa si Lucinda sa susunod na magkita kami. Amyos sa sagot ni Erlinda at tinitigan ang dalagang natitiyak niyang siyang magbibigay ng susunod na mga tagapagmana ng Rancho Sebastian. Fate's irony, kinasusok naman ni Don Alvaro si Crisanto sa katusok dulang itinakulang kaisa-isang anak. Subalit ngayon ay tataglayin ng Rancho Sebastian ang pangalan ni Crisanto sa pamamagitan ni Sheldon, Rancho Herrera. Tanghali na ng magising si Sheldon kinabukasan. Mabibilang niya ang mga oras na itinulog. Ang ibinigay na silid ni Erlinda kay Nika ay ang mismong silid na sa tabi niya where he can hear her every move. And worse, they were sharing bathrooms. Gusto niyang magalit sa ginagawa ng ina na sa tansya niya sadyang pinaglalapit sila ni Nika. Tumayo ang binata at lumabas sa veranda. Wala sa loob na nanungaw ng bahagya itong napaatras. Nasa ibaba si Nika sa may haramin. Isa-isang inaalisan ng tuyong dahon ng mga rosas at mga damo na nakapaligid sa mga puno ng bulaklak. Mataim niyang tinunghayan ang dalaga. Hindi man niya gustong aminin, Nika Montesa possessed a disturbing beauty at gusto niyang mainis dahil hindi niya malis ang mga mata dito. She was so calm and serene, nakakaiba para sa isang kabataang tulad ng dalaga.
Teenagers tend to be full of energy. At teenager pa lang si Nika, 2 months and 18 years. At dapat ang mga kasing gulang nito ay disco at shopping ang kasayahan, ang inaasikaso at pangunahin sa kaisipan. Pero hindi ang dalaga. She was actually quiet and serene kung hindi nakaharap sa kanya. At hindi niya ginagalit. At aminin man niya o hindi, ay gusto niyang pinagmamasdan ng dalaga kung hindi ba naman ay kanina pa siya dapat na umalis sa beranda. Huminga siya ng malalim. Wala sa listahan niyang mga babaeng acquaintances ang tulad ni Nika. She's young and sweet and innocent. Ang uri ng babaeng pinakakasalan. At ang mga babaeng nakakasalamuhan niya ay mature. Ang ibig niyang sabihin ay mga worldly and sophisticated and are just willing to give in to his interest at naiintindihan ng mga ito na yun lang ang gusto niya. At pagtapos na ang maikling relasyon ay hindi siya nangangamba nag-iwan siya ng wasak na puso dahil sanayam ngayon sa ganong uri ng relasyon. Hindi na niya naalala man lang ang mga ito malibang magkita silang muli. Pero bakit mula pa sa unang araw na magkita at magkausap sila ni Nika ay nananatili ang dalaga sa isip niya and even haunted him in his sleepless state. Good morning, sir. Si Dolly nang dumaan siya sa misa nito upang alamin kung may message. And congratulations, sir. Nangunot ang noo ng binata. Congratulations, Dolly. Bakit na-push through ba yung malaking order natin mula sa isang milk company? Sir naman, nakangiting sagot ng sekretary. Alam niyo namang nalalapit ninyong kasal ang ibig kong sabihin. Kasal? Sandaling natigilan si Dolly sa expression ng boss. Madaling binuklat ang pang-umagang periodiko sa society page. Heto sir, naka-announce dito ang nalalapit ninyong pagpapakasal kay Miss Nika Montesa. Siya yung dalaga kahapon, hindi ba sir? Pablot na inabot ng binata ang diary mula sa kamay ng sekretarya at binasa ang itinuro nito. Gorgeous businessman, Sheldon Herrera will wed childhood sweetheart, Nika Montesa. Exact date is to be announced. Pinatutunayang lang nito na baliwala kay Sheldon Herrera ang nangyaring skandalo noong isang taon. Socialite Linda Gas confirmed that Nika Montesa is very pretty, young and innocent. Italics mine. Engagement was made by Sheldon himself when the fiancé was barely 2 months old and the fiancé is 10 years old now. How romantic and Victorian. Hindi na tinapos ni Sheldon ang artikulo. Kilala niya ang sumulat. Isang baklang kaibigan ng Mama Nia. Ibinagsak nito ang dyaryo sa nininingkit na mga mata at nagmamadaling pumasok sa silid. Nagtatakang sinundan ng tingin ni Dali ang ama. Siguro ay hindi gustong ipa-announce ni Mr. Herrera ang kasal nito. Sa opisina niya ay mabilis tinawagan ni Sheldon ng ina. Mama, hindi ko akalain gagawin ninyo ito. Huwag na kayong umiwas pa. Bakit ninyo ipinalagay sa society page ang tungkol sa amin ni Nika? Iyon ba iho? Ang kabilang linya. Kagabi kasi tumawag ang kaibigan kong si Maureen. Itinanong sa akin kung kumusta ka na after last year's scandal. Hindi mo inaasahang sasabihin ko sa kanyang nakaapekto sa iyo ang ginawa ni Lucinda iho. Pero mamalam naman ninyong hindi ko balak magpakasal kay Nika o kahit na kayo pa mang babae. That's rubbish. Huwag mong sabihin sa aking tatalikuran mo ang binitiwang mong salita kay Alfonso Sheldon. Ako mismo ang magagalit sa iyo. Salita ng bata, mama, ng isang 10 taong gulang. Pangalan ko bilang Sebastian ang nakataya, Sheldon, at ikaw bilang isang Herrera. Naniniwala si Alfonso na gagawin mo yun dahil kaibigang matalik niya ang papa mo. Noon pa man ay may nag-usap ng dalawa na pag nagsisipag-asawa ay pagkakasundo ang magiging mga anak. You only confirmed it 18 years ago. Halos mabasag ang mga ngipin ng binata sa pagtatagis at bago pa sila muling makapagpasalita ay nagpatuloy si Erlinda. Pupunta kami ngayon kay Pitoy Moreno, Sheldon upang pasukatan ang damit pang kasal si Nika. Gusto kong sa katapusan na ang kasal ninyo. Hindi kayo pupunta ron, mama. Kung gusto mong magpakasal ako kay Nika, banta ng binata. Ano ang ibig mong sabihin? I won't have a church wedding. No cameras, no visitors, and no nothing. We will be married silently sa munisipyo at sa isang linggo bago pa may maisip na kung anong gimmick ang kaibigan ninyo. Pero iyo, paano ang balak kong party para sa delayed celebration ng debut ni Nika? Aniyay na faint voice hoping na hindi mahalata ni Sheldon ng drama niya and she was smiling, really smiling. You can have parties after we're married. Ayokong pagpesta ng mga reporter ang kasal ko tulad noon. Kung hindi ko sinunod ang kagustuhan ni Lucinda ng isang grand wedding, ay hindi ako mapapahiya ng ganun. Pagalit nitong sinabi. Surely, Sheldon, hindi mo aasahang hindi sisipot sa kasal mo si Nika. I doubt that. Halos isumo na sa akin ng babaeng ina ng kasal. Patuyan niyang sinabi.
Ganun pala naman, Sheldon. Bakit hindi mo ibigay kay Nika ang kasal na pinapangarap ng lahat ng babae? Civil wedding or no wedding at all. At kung ako ikaw, mama, ngayon palang ipapahanda ko ng mga dapat kailangan. Pinalang tinig nito. Pagaman ikinagalak ni Erlinda ang pagtatagumpay ng gipit, ay nalungkot naman dahil hindi mararanasan ni Nika ang kasal na pinapangarap ng lahat ng mga babae. Pero hindi bali. At least magpapakasal ang dalawa ng tuluyan. Okay lang, Tita Erlinda. Ani Nika nang ibalita sa kanya ni Erlinda ang plano ni Sheldon. Hindi naman kasali sa pangarap ko ang ganun karangyang kasal. I have dreamed of him for so many years, pero hindi sa magarbong paraan. Just him and me forever and forever. Kumikislap ang mga mata niya. Hindi malaman ni Erlinda kung anong iisipin sa nakikitang kasiyahan sa mukha ni Nika. It made her so beautiful. Do you love my son, Nika? Perhaps I do. I couldn't seem to think of anything, pati mula pa nung una kaming magkaharap. Huwag nang isali pa ang mga panahong siya ang iniisip at pinapangarap ko. And I will make him fall in love with me, Tita Erlinda. Kahit na yun na lang ang gagawin ko sa buong buhay namin, I will make him forget that woman who hurt him. May bahagyang galit sa tinig niya sa huling sinabi. Pagkatapos ay umiling at ngumiti. I guess I ought to thank her for jilting him. Kung hindi ay hindi matutupad ang kasunduan nila ng Itay.